Malawakang monsoon gyre patuloy pa rin nagpapairal sa ating southwesterlies. Sa kanluran ng bansa, nagdudulot po ng mga biglaang malakasang localized thunderstorms at buhos ng ulan lalo na sa kanluran bahagi ng bansa. Marami pa rin nagtatanong, ito bang apat na low pressure area na ito ay ganap bang magiging bagyo ba ito sa mga susunod na oras o sa mga susunod na araw? Yan I think ipapaliwanag. At panibagong geomagnetic field inaasahan na aabot ng G1 o posibleng umabot pa rin ng G2 geomagnetic storm ngayong araw. Hello, magandang tanghali folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, August 5, 2024. Ang oras sa ating Boss Mike ngayong tanghali ay alas 12:08 na ng tanghaling tapat. Kung napansin nyo, kaninang madaling araw, nakaranas po tayo ng heavy rain showers ng madaling araw at mga pagtulog at pagkilat sa iba't ibang bahagi, lalo na dito sa may bandang South Luzon, Visayas at ilang portions ng Northern Mindanao, dahil bigla ang nag-accumulate ng mas mataas sa water vapor dahil nga po sa nagkaroon ng magandang organized ng paghatak sa ating southwesterlies. Ito yung manipis na habagat na nagbunsod ng pagdulot ng pagbuo ng southwest monsoon dito sa may silangang bahagi nga po ng Visayas patungo sa direksyon kung saan nabubuo ang malawakang monsoon gyre system. So, yung monsoon gyre system, isang malawakan na vortex yun. Inaasahan natin na nagkakaroon ng mga sunod-sunod na development of anomaly at tumataas bilang inverse na low pressure area kapag madalas nagkakaroon ng mga gantong rare scenario o rare situation ng ating weather system na nagkakaroon ng malawakan na monsoon gyre. So, sa kasalukuyan, nagkakaroon pa rin ng mga localized thunderstorms ang baybayin ng kanluran ng Luzon, lalo na kabilang na ang parte ng Subic, Zambales at ilang portions ng Occidental Mindoro at Palawan area at sa west portions naman ng Visayas dahil yung transition o yung pagtatawid ng mainit patungo dito sa silangang bahagi ng bansa na nadadala ang water vapor patungo dito sa karagatan na kung saan naka-accumulate naman ang southwest monsoon na nagbubunsod naman ng garabing violent rain showers. Buti na lamang sa karagatan nito sa silangan ng Visayas. Bagamat nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, bunsod pa rin ng southwesterlies, expected ay hindi naman masyado natin ramdam ang tindi ng habagat dahil medyo manipis lamang ito kasi nga sumasabay ito sa daloy ng monsoon gyre ng sirkulasyon dito sa may bandang Hilaga Silangan ng Luzon. Kaya yung hangin na nanggagaling dito sa may bandang South Luzon, Visayas at Mindanao, nahihigop ito papunta sa pinaka-inflow ng monsoon gyre system. So kaya nakakaranas tayo ng maalahabagat na mga pag-ulan, lalo na sa bahagi nga po ng Calacang, Maynila, Southern Luzon, kabilang na ang portions ng Calabarzon, ilang portions din ng Central Luzon, pero hindi masyado ramdam sa may bandang extreme Northern Luzon masyado. So typically bandang katimugan nito, bandang Southern Luzon pababa po yan. Dahil yung pinaka-inflow, mas malakas po sa may Southern Luzon at Visayas area ang concentration nito. Sa lakas na pensyon ay tala naka weather station kaninang 4:55 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala naman kami ng maalisangan at least 33.3 degrees Celsius. Kahapon pa rin ito ng tanghaling tapat at 12:39 PM. Ibig sabihin mataas din, nasa danger level pa rin ang aming heat index at 45.8 degrees Celsius ang init pandaman namin sa Caloocan. Pero sa PSC Streams in past 24 hours naman nangunguna sa pinakamataas ang temperatura naman sa parte ng Tugigaraw. Yan, nasa 34.9 degrees Celsius ang highest temperature. So, expected, hindi nyo masyado ramdam ang southwesterlies inflow dahil masyadong mataas yan sa may bandang Isidro Luzon. Banda sa amin lamang sa NCR pababa ang mas ramdam ang higop ng southwesterlies. Sa lowest temperature naman sa bansa, ay nakapagtala ng lowest of 17.1 degrees Celsius, almost stationary sa bahagi pa rin ng Baguio. At sa Inulan naman, pinakamataas ang Biracatanduanes sa may bandang Bicol region na nasa 82 mm ang total rainfall. Na kung mangalawa naman sa Naiya na umabot ng 78 mm ang total rainfall.
Mula kaninang madaling araw sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng 46.5 mm na total rainfall ngayong araw dahil sa matinding pag-ulan po mula kaninang madaling araw. Kung sisilipin natin yung exact rainfall kaninang madaling araw, nare-refresh natin, nagsimula ang mga pag-ulan kaninang 1:29 AM. So tumila muna siya, then nag-resume siya kaninang 3:34 AM at tumodo na ang pag-ulan mula kaninang 4 AM at nag-maximum ng ulan sa 70 mm ang rain velocity na maabot ng 70.1 mm kaninang 4:34 AM ng madaling araw. Ito yung kalakasan ng pag-ulan. So yun po ang pinaka-starting ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So sa matotal, sa kasalukuyan, samantala sa ating space weather status, meron na naman tayong M1.1 moderate na explain na naman. So tatlong araw na po tayo sunod-sunod nagkakaroon ng geomagnetic at X-ray flux mula sa CME ng haring araw. So kung sisilipin natin dito sa alert message ay meron tayong type 2 radio emission ulit. So expected na naman ay associated na naman ito ng CME ng haring araw. So expected dyan. At mula ngayong araw sa ating KP Index monitoring forecast, mula mismo kay NOAA ay inaasahan daw ngayong araw aabot sa unsettled to active G1 geomagnetic field ang ating aasahan. Natiling nasa 75% ang probability of possible radio blackout natin. So expected anytime mga folks. Natiling normal speed naman ang ating wind speed, yung solar wind rather, at yung sunspots cluster na nakatutok sa Earth ay so far ang AR3774 at 3772 lalo na at AR3777. So ito ay ang pinakamalaki itong CAR3772 kaya expected na makakaranas tayo ng mga ilang reactive na mga radio emission at fluxes. In past 24 hours, nakaranas tayo ng moderate G2 geomagnetic field. Kagabi ito, mabot ng 6.67 ang ating geomagnetic activity at nagtuloy ito ng 11 PM to 6.33 na geomagnetic KP index. So nagkaroon tayo ng moderate na geomagnetic activity at kung titingnan natin sa graph, nagkaroon ng matinding impulse o impact sa ating magnetosphere na pumitik sa pinaka-higher ng H parallel. Kung sisilipin natin, mabot ng 172.78 nanotesla. Grabe po yun. So matindi po yung aurora na nakikita niyan sa North and South Pole kagabi. Kahit hindi ko natingnan, alam na po ng mga kababayan natin yan. Kapag kaganyan, matindi ang impact sa magnetosphere natin. Maliwanag po yung auroral niyan kagabi. At inasahan po yung region sa may bandang North Hemisphere. Kung papansinin natin ay pinakamataas ang naapektuhan ang bahagi ng Amerika at Mid-Pacific kagabi. At kung titingnan natin dito ay meron tayong at least 15 degraded o 15 MHz degraded frequency ngayong araw o ngayong hapon, ay asahan pa rin natin na magkakaroon tayo mga ilang minor lamang interruptions di kagaya kagabi na mataas po ang geomagnetic field. Kung titingnan natin sa derived EEC, apektado po ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas, lalo na sa bandang Luzon. According dito, maabot sa more than 70 to 80 EEC ang ina-expect na mararanasan natin. So, possibility, may mga maliit na minor na HF conditions at least mababa between 20 to 80 meters at maganda naman pagdating sa gabi. So, expected po yan mga folks. Hindi naman malala ang ating degraded frequency, mga ilang minor lamang na radio noise ang ating maririnig. Ngayong araw ng Lunes, kung titingnan natin sa solar wind na ito, ay so far medyo hindi naman malala yung ating radial velocity, hindi kagaya kahapon po hanggang kagabi. At least hindi na masyado most of impact nang nanggagaling mula sa coronal mass ejection ng haring araw. Kung titingnan natin dito sa ating radial at plasma density ngayong araw. Yan, so medyo naglalaro na lamang sa at least 4 to 500 km a second. Yung pinakamataas na radial velocity mula sa CME emission. So at least hindi ganun kalala, at least mga minor to moderate lamang ang pinakamataas. So yun lamang ating analysis ngayon sa ating weather status, space weather status natin sa kalawakan, lalo na sa agresibong haring araw. Samantala sa ating outside humidity, 77%, katamtaman po at tumaas ito ng 1% since last hour. So
expected humid po dito sa amin sa Caloocan at sa ibang panig ng Metro Manila, hindi kagaya kaninang madaling araw na nakaranas tayo ng grabing ulan po mga folks. Pero patuloy po ang forecast sa mga localized thunderstorms na naman. Patuloy yan lalo na ngayong hapon, gabi at inaasahan na naman na extend ng madaling araw. The more na mas lumalamig at malamig sa atin sa parte ng Pilipinas at medyo nagiging warmer dito sa may bandang Mariana Islands. Diyan. At sa may bandang Guam. Kapag gabi sa atin. So expected yung water vapor mas highly concentrated dyan sa may karagatan ng silangan ng bansa, nagbubunsod ng southwest monsoon dahil nga po sa meron tayong situational na monsoon dyan na umiiral. Sa ating barometric pressure, 1,006 hectopascal po at steady ito since last hour. So makakaranas pa rin ng mga localized thunderstorms ito maghapon hanggang bukas pa rin yan ng madaling araw mga folks. So ingat po at huwag masyadong papalaot lalo na sa kalurang bahagi ng Lolo Luzon, lalo na sa kung saan ay mataas po ang heavy rains at baybayin ng Zambales at La Union area. Sa may silangan naman ay dito sa may bandang Bicol region ay may mga pagkulog at pagkidlat din sa may bandang Sorsogon o bandang Legazpi. Ingat po sa pagkulog at pagkidlat mga folks. Sa high tide and low tide status, maximum high tide po tayo ngayon. So malalim-lalim po, wala po problema sa mga papalaot ngayong tanghali hanggang itong maghapon. Aabot ng 1.4 meters pa rin ang taas ng high tide. Kung sisilipin naman natin kung meron tayong gale warning, ay wala namang ipinapakita na gale warning dahil hindi naman sobrang lakas ang hatak sa ating southwesterlies, lalo na sa apektadong areas ng Palawan, west portion ng Visayas at bandang west portions ng Mindanao. Hindi masyado kalakasan. So bagamat hindi natin masyado ramdam ang lakas ng hatak sa ating southwesterlies, kalamitan ay mga mauulan ang maranasan natin sa kalurang bahagi ng bansa. Sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at inaasahan lulubog ito mamayang hapon at 6:23 PM. Wala tayong may report sa waxing crescent ng buwan dahil new moon po tayo, 0% illuminated. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para kay Lunes hanggang bukas sa Martes. Partly cloudy ang ating maghapon pa rin at localized thunderstorms na magpapatuloy pa rin yan hanggang these 2 days. So expected dyan ang 100% na tsansa ng ulan hanggang bukas yan mga folks. So highest temperature expected natin is 29 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. At ayon naman sa ating local weather advisory, although napaka-late na po ito, hindi na to updated. Pero mula sa data feed kasi ito, ni pagkasa kaninang madaling araw na mataan nila yung low pressure area, ito yung C91W ha. Estimated sa like 1,155 km east-northeast ng extreme Northern Luzon. Ito yung malapit na sa may bandang Okinawa Islands, which is nireport na natin yan 2 days ago pa. At ito ay kumikilos pa rin pakanluran ito. At yun lamang yung initial report nila at wala pang initial wind speed. Since hindi nila ma-decide kung sasabay sila kay DMA, dahil yung atmospheric pressure center nito is 1,002 hectopascals pa lang. At walang malakas na upward low convection. At ipaliwanag na nga po natin yan dahil isa lamang itong monsoon depression. So, diretso agad tayo sa ating latest satellite imagery na ating ginagawin. Makikita po natin yung malawak na southwesterlies dito sa may kalurahan ng bansa na nagtatraverse. Yan. At dito sa may bandang Luzon, sa kaluran. Yan po ang nagdahilan ng mga pagkulog at pagkilat at bigla ang buhos ng heavy rain showers kasama na ang bahagi ng Metro Manila. Yan ang bahagi nga po ng Mindoro, Palawan, west portion ng Visayas at Mindanao area. Pero mas mataas po ang concentration sa bahagi na to ng west portion ng Luzon sa may bandang Zambales at bandang Pangasinan at nadadamay sa Metro Manila. At yung southwesterlies nito, pag nag-traverse ito, ay nagiging southwest monsoon na po na nag-extend dito palabas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan sumasabay sa malawakan na ito na monsoon gyre system natin. Yan. So nagkakaroon ng malawakang monsoon gyre at yung monsoon gyre na to ang nagtutulak po para ikabig itong southwesterlies natin. Kaya malawak po ang daloy ng inflow ng southwesterlies inflow. Kaya yung ating bansa, lalo na sa bahagi ng kaluran ng bansa, mas makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Minsan ay biglang heavy rain showers at may mga localized thunderstorms kung iiral dyan. So kita-kita po natin, mas matindi, buti na lamang yung concentration ng southwest monsoon na may dalang malakasang pag-ulan ay nandito sa may bandang Guam
at karagatan lamang sa silangan ng Visayas. Bagamat hindi pa rin tayo lusot sa makakaranas sa mga pag-ulan mula sa silangang bahagi ng Visayas, Bicol Region, at sa kanluran naman ang bahagi nga po ng Luzon at Mimaropa area. Kita rin ang sentro nitong C91W, mahina lamang yung upward low convection niya, pero malakas nga po yung horizontal wind shear sa kanya na patuloy pong nagpapakilo sa kanya pakanluran at hindi nagkakaroon ng intensification o more above intensification dahil hindi sapat yung kanyang water vapor sa kanya at malakas din ang tulak sa kanya ng horizontal wind shear sa kanya. So yung intensification niya napakabagal po, yung progress, at kung titingnan natin ng mas malapitan ng konti, makikita po hindi ganoon katindi yung kanyang upward low convection. Pero yung pinakasentro niya kasi dito sa pinakamalapit nito nasa 1,002 hectopascals kasi yung pinaka-center air pressure niya. Pero kung makikita ninyo yung outer ng circulation band ay nagdudulot po ng monsoon gyre. Ayan, nagkakaroon siya ng monsoon gyre. And then dahil sa patuloy na pagsirkula niya ng monsoon gyre, sumasabay po na nahahatak itong ating southwesterlies inflow na nagkakaroon ng water vapor sa karagatan ng kanluran at nadadala ito sa may kalupaan ng kanluran ng bansa, kaya nakakaranas po tayo ng biglaang heavy rain showers and localized thunderstorms, especially sa hapon po, at minsan nakakaranas tayo sa madaling araw po. Dito lamang nag-accumulate yung southwest monsoon na nagdudulot po ng matinding pag-ulan, so medyo sinuswerte pa rin ang Pilipinas kahit papano hindi malala ang umaabot na southwest monsoon dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Hindi mataas ang concentration. Pero ingat pa rin dahil mataas pa rin ang water vapor, umaabot pa rin sa more than 100 mm, at least 50 to 100 mm ang posible pa rin umabot na water vapor sa may kanluran ng northwestern Luzon. Dahil lalo na't maiinitan ng haring araw ang karagatan dyan, so nagrarapid, lumalawak din po ang water vapor. Pero pag bumusit ito sa kalupaan, at least hindi totally bumubuhos dito sa landmass. Napagpang-abot lang ang parte ng Metro Manila, Cavite at ilang parte ng Batangas, Mindoro, lalo na sa Occidental at the rest dito sa may bandang Coron, Palawan hanggang dyan sa may bandang El Nido. Yan ang medyo mataas ang concentration. Kitang-kita naman sa satellite imagery. Pero sa extreme na Luzon, kung titingnan natin, maliwalas po mula Ilocos Norte, the rest, dyan sa may bandang Cagayan Valley, mainit po at maliwalas, partly cloudy lamang ang umiiral, kaya magtataka kayo na hindi masyado umaabot ang mataas na temperatura sa Tugigaraw, na which is mas mataas po ang nakararanas na temperatura ngayon sa Tugigaraw. So iwasan po mag-dehydrate dahil more than above 34 degrees Celsius na naman ang kasalukuyan ng temperatura dyan. Kabilang na ang bahagi ng buong Cagayan Valley hanggang sa may Isabela at Kasiguran, Aurora. Maaliwalas po, katamtaman na lagi ng panahon ninyo dyan hanggang dito nga po sa may bandang Luzon area, sa may bandang Santiago, papababa na yan ng Bambang hanggang San Jose dito City, sa may kasama na rin ang bandang Nueva Ecija. Pero mula rito sa may bandang Bambang, pababa na yan ng bandang Cabanatuan at Central Luzon, unti-unti nagiging moderate po ang inyong panahon dyan, magiging partly to mostly cloudy at isolated ang inaasahang mga pag-ulan at localized thunderstorms. Kabilang na rin pababa mula sa Dinalungan dito sa may bandang Quezon Province hanggang Baler na po yan. All the rest, pababa ng Infanta, nagiging katamtaman po at despite na maaraw, ngayong tanghali hapon, nagiging katamtaman po ang lagay ng panahon ninyo dyan at expected sa hapon o sa gabi o madaling araw, expected na naman ang mga localized thunderstorms. So be ready, magdala ng pananggalang, lalo na sa mga uuwi sa hapon po o sa gabi. At mula naman sa may Central Luzon, mula sa may bandang Gapan, San Miguel hanggang San Fernando, Pampanga at papasok ng Baliwag sa Bahati ng Bulacan hanggang dito sa NCR ay nagiging katamtaman ang ating lagay na panahon. So medyo overcast po tayo dyan at asahan pa rin ang mga biglaang heavy rain showers sa hapon o sa gabi o madaling araw. Depende sa accumulated ng water vapor na natatangay ng southwesterlies dito palabas sa silangan ng bandang Bicol Region. Depende sa pagtawid, pero asahan po ang biglang moderate na heavy rain showers lalo na sa hapon o sa gabi na may kasabay ng mga localized thunderstorms. The rest naman ng South Luzon, kung sisilipin natin, gamit ang ating Himawari 8 ay nitong tanghali ay nakakaranas ng katamtaman lagi ng panahon ang buong bahagi ng Bicol Region mula Camarines Sur and the rest ng bandang Naga hanggang Legazpi at Sorsogon. Pero partly cloudy to overcast and gloomy po ang iira dyan. So expected ang mga isolated showers anytime sa iba't ibang baryo sa Sorsogon at Legazpi ha.
At dito naman sa may bandang kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro ay nakakaranas sila ng mga light to moderate at some heavy rain showers sa may bandang Abra de Ilog, Mamburao hanggang Santa Cruz sa may Occidental Mindoro at sa may bandang Palawan naman mula Coron, Dinapacan, El Nido, Rojas at San Vicente. Ingat po, iwasan po sa masyadong posibleng mga pagbaha rather at iwasan po ang biglaang buhos ng ulan, medyo patilaan ng konti dahil biglaang pong buhos po yan. Kasi kapag natatangay kasi ng southwesterlies o hangin na manipis na hagbagat, yung water vapor, minsan hindi nakakayanan habang tinatawid dito sa may bandang South Luzon palabas sa silangan ay bumubuhos po yung ulan. So, ganun po ang nagiging senaryo dyan. And the rest ng South Luzon mula Marinduque at dito sa may bandang Oriental Mindoro ay makaranas ngayon ng medyo partly cloudy at katamtaman. Maaraw po medyo maalisangan muna ang nararanasan ng mga taga Marinduque, Romblon, Tabias Island hanggang Sibuyan at Burias Island and the rest ng Masbate. Pero hindi pa rin mawawala ang isolated rain showers and localized thunderstorms nitong hapon o gabi. Wala naman sa sentro ng Visayas kung saan medyo mas malawakan po ang sentro ng southwesterlies inflow na nahahatak dito. So expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan po na may ilang pagkilat at pagkulog po sa nalalabi ng west portion ng Visayas, tama, at central ng Visayas. Kita-kita naman po yung kalat-kalat na ito ng mga pag-ulan mula sa may bandang Panay Island sa Kalibo, damay na rin ang buong San Jose de Buenavista, San Joaquin, Iloilo, Guimaras, at sa may Negros region naman ang Kabangkalan, Bacolod, pababa na yan ang bandang Bayawan City, damay na rin ang parte ng Dumaguete at Siquijor. Ingat po sa potensyal na pagbaha dahil patuloy po yan na makakaranas kayo dyan ng biglaang buhos ng ulan dala nga po ng concentration ng southwesterlies na nahahatak dito patungo dito sa southwest monsoon sa karagatan sa silangan ng Visayas. Bagamat nagiging katamtaman ang parte ng dito sa hilagang parte ng Negros region at Cebu, hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms mamayang hapon o gabi, kabilang na ang Bohol. Pagdating naman sa eastern part ng Visayas, mula Leyte, magiging partly cloudy to mostly cloudy po tayo dyan. Asahan din ang mga moderate heavy rain showers mula Calbayog City, Gandara, Catarman, Northern Samar, Lawang, Papanas, hanggang sa may bandang Naping, Alteche, Oras, at Dolores. Sa lalabi naman ng Bunga mula dito sa may San George, Paranas, pababa na yun ng southern part ng Eastern Samar, mula Borongan City, pababa ng Eastern Samar, overcast and gloomy po tayo dyan, expected din mga biglaang moderate and some heavy rain showers, lalo na nitong hapon o gabi, dahil nag-aabot dyan yung surface trap ng monsoon o southwest monsoon na nag-accumulate sa karagatan dyan sa Eastern Visayas. So ingat po sa potensyal na pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa, ha? At mula sa Tacloban City naman hanggang dyan sa may bandang Ormoc, overcast and gloomy din tayo dyan, isolated rain showers din na bigla ang buhos ng ulan, lalo na ngayong hapon o gabi. So maghanda na lamang na pananggalang, lalo na sa mga uuwi sa mga trabahante natin sa hapon o sa gabi. Sa lalabi naman ng Mindanao, mula din sa may bandang Zamboanga Peninsula, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, kabilang na ang South Sachsen area, Maguindanao, at Davao Region. Kalat-kalat po ang mga pag-ulan dyan na may ilang pagkilat at pagkulog. Ingat po sa potential na possible na heavy rain showers at pagbaha. Kalat-kalat po yan kasama na ang Malay-Balay Bukidnon and the rest ng Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte. Yan, kasama na. Maging dyan sa may bandang Compostela Valley, pababa na yan ng Governor Hinoroso. Sako pa rin ng Davao Region. Pero sa hilagang bahagi nga po ng Mindanao mula Cagayan de Oro, gamay ang Iligan City at Butuan, medyo katamtaman muna ang mararanasan ninyo dyan. So medyo mas maaraw kayo dyan. Kabilang na ang isla ng Camiguin Island. Pero hindi mawawala ang biglang partly cloudy to mostly cloudy sa hapon sa gabi at hindi inaasahang localized thunderstorms. So damay na ang bahagi ng Zamboanga del Norte Hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil highly concentrated din ang southwesterlies inflow na nahahatak ng monsoon gyre. At mula sa may Surigao del Norte, kasama na ang buong Surigao del Sur, ay magiging mas maulap. Overcast and gloomy tayo dyan. Asahan din ng mga isolated and scattered rain showers and localized thunderstorms. So most of part ng bandang Southern Luzon, kasama ng Metro Manila, Visayas at Mindanao ay mas nakakaranas tayo ng kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pag-ulog dahil nga po sa highly concentrated
na southwesterlies na nahahatak nitong monsoon gyre dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo sa direksyon nito kung saan may nabubuong low pressure area na si 94W. Samantala, kamustahin naman natin ang mga low pressure system sa ating binabantayan inside ng gyre system o yung monsoon gyre system, napapaloob ang mga low pressure systems na ito. Ngayon, may mga nagtatanong, magiging bagyo ba itong apat na binabantay nating low pressure area? Well, ito kasi ang paliwanag dyan sa mga gustong malaman. Napapaloob kasi sa loob ng monsoon gyre systems ang apat na low pressure area na to, kabilang na itong si 91W, 93, 94 at inalis na rin itong si 92W sa aking active na tropical cyclone forecast prediction system mula sa aking tropical cyclone sector. So typically, inaantay na lamang ang within 6-hour period grace para mawala itong si 92W. Pero dito sa ating PC track combination ay inalis na po itong si 92W. Kasi nga po ay masyado na pong upward o extratropical na po ang galaw nito habang bumabaybay ito sa may silangan ng Tokyo. So napakalamig na dyan. Kaya madidissolve na rin kagad yan kaya inalis na sa listahan ng aking tropical cyclone sector. Pero itong tatlong binabatay nating low pressure area, magiging ganap na bagyo ba yan? Well, kung titingnan po natin ay napapaloob kasi sa loob pa rin ng monsoon gyre system. Dahil sa napapaloob siya, expected po yung sirkulasyon na yan na mumuo po talaga ang mga low pressure area o yung mga low pressure system. Pero yung activity niya, asahan, nagkakaroon ng off and on situation. Ibig sabihin ng on and off situation, anytime po mawawala, minsan mawawala itong si 93W, biglang madidissolve itong si 94W. Maya-maya sa ibang position naman, lilitaw na naman yan as 95W, 96W. All the way hanggang sa matapos po yung system ng monsoon gyre na ito. Kaya uncertain po kung magiging ganap na bagyo po itong binabantayan nating tatlong low pressure systems na ito mga folks. So sa loob ng 24 to 48 hours, di pa rin natin ina-uncertain na ito ay magiging ganap na bagyo o isang malakas na bagyo despite na napakababa ng atmospheric pressure lalo na si 91W. Bagamat itong si 91W, kumikilos pa rin ito pakanluran at nasa vicinity na nga po o sa baybayin ng Okinawa Island gaya na ating binanggit o ni-report 3 days ago pa nga po. O, di ba? So, nangyari po, nandito lang yan sa ating border ng park, kikilos yan bandang pakanluran. At ito namang si 93W, halos sumasabay siya, pakanluran din ang kilos kay 91W. So, maaaring mag-conjoin itong dalawang ito. Pero yung paglakas o pag-intensify niya na natiling very uncertain kasi napakahina ng development niya at patuloy pa rin nagkakaroon ng pag-aagaw sa pinaka-monsoon depression systems ito o yung monsoon winds na nahahatak ng ibang system sa loob ng monsoon gyre. Yan, yung malawakan kasi nga ng monsoon gyre. Malawak po yung sirkulasyon niya. Hindi pulido yung center circulation at cluster ang nagiging pagbuo ng mga low pressure area. Kaya hindi ganon na kabilis o hindi ganon ka-organize yung enhanced development ng mga low pressure systems na to. Inaasahan natin on and off po ang magiging development niyan anytime. So uncertain pa rin kung lalakas itong si 91W o anuman sa dalawang low pressure area na binabantayan. So mananatili ha, hindi magiging significant o hindi natin inaasahan pa rin na makaka-apekto ng malaki yan sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa magtatanong, makakapaghatak ba ito ng ating habagat? Hindi po. Pero yung monsoon gyre systems niya ay nahahatak po yung ating southwesterlies dito o mahinang hanging habagat po. Pero hindi masyado natin ramdam yan, hindi kagaya nandito sa may bandang karagatan sa silangan ng bansa natin na nagbunsod po ng southwest monsoon development na nagpatitinding violent rain showers po. Buti na lamang malayo sa kalupaan ng bansa. So, buti na lamang yung sentro ng monsoon gyre ay malayo po sa kalupaan ng bansa. So, yung southwesterlies lamang natin na nahatak, hindi masyado apektado. Bagamat makakaranas pa rin tayo mga ilang heavy rain showers, lalo na sa kanluran ng bansa. So, inulit ko, malaki ba ang significant na maapektuhan ng ating habagat ng low pressure systems na ito, lalo na si 91W, ay hindi po masyado. So, wala po tayong magiging problema masyado sa kung mapapalakas nitong ating habagat. Dahil hindi pa natin inaasahan kung ito nga ay magiging isang ganap na bagyo
itong binabantay nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang medyo magiging concern lamang natin yung ibang habagat o mahinang habagat dito sa may kanlurang bahagi ng bansa na nagbubunsod ng mga ibang heavy rain showers sa hapon, sa gabi o madaling araw. Yun lamang po. At hindi naman magiging silala kagaya ng mga nakaraang bagyong si Karina. Welcome sa na naman natin yung monthly para sa ating real-time vegetation and drought sa bansa. And as of August 3, so na-post ko na to sa aking Facebook page. Pero i-review lamang natin para may idea kayo sa mga manunood. Makikita natin, wala na po tayong drought dahil natapos na po ang El Nino. At dahil neutral na po at papasok na po ang La Nina, probably nitong katapusan po, magsisimula na ang mahinang La Nina po O kung hindi man ngayong buwan o katapusan, maaaring by September po ng unang linggo. Unang papasok ang mahinang La Nina po dahil na-report na natin to since noong katapusan pa ng July at unang araw ng July po, last month. So, tingnan na lamang natin yung latest update para sa ating ENSO sea surface temperature for the month of July para malaman natin kung papasok na nga ba ang mahinang La Nina. Samantala sa ating mga pag-ulan, lalo na dito sa ating ginagamit na monthly real-time drought and rainfall sa bansa. At makikita po natin mula July 3 hanggang August 3 po yung huling record. Kasi dito ay makikita po na puro above average rainfall po ang nakikita natin, lalo na dito sa may bandang Luzon, sa may bandang Quezon Province. Yung mga medyo greenish na, yellowish and greenish at nag-orange na yan, yung mga areas na yan, makikita naman ninyo yung kulay, yan. Lalo na to, yung yellow at nagiging red. Ibig sabihin po yan, above average rainfall po ang nai-record dyan. Yung mga portions na yan, mga normal po above average, yan, mga normal average rainfall po, karamihan, yan, mga normal averages po. At so far, ay marami namang kalat-kalat, lalo na din sa bahagi ng NCR, Calabarzon area, ng parte ng Bicol region. So halos karamihan na po ng mga kalupaan sa bansa, dito sa Visayas, halos ang Central Visayas, sa bandang Leyte, at least nagno-normal average rainfall po tayo, mangilan-ngilan lamang yung mga at least below normal. So at least karamihan sa ating bansa ay at least nagno-normal average rainfall na po tayo. And most of Northern Luzon nag-above average po. Lalo na sa may mga higher colors na ito, na orange, yellow, green, and red. O orange, red-orange, yan. Mga above average rainfall po, yung mga yan. Kabilang na ang parte nga po ng Calabarzon at Metro Manila. Nag-above average po tayo. So malino naman yan. Base na rin yan sa record ko sa aking weather station last month. At makikita natin ang ibang bahagi na rin ng bansa ay nagiging normal at above average rainfall na rin ang karamihan. So kung sisilipin ninyo yan sa daily rainfall averages din kay Pag-asa, ganyan din halos magkakapareho ang lalabas. So wala po tayong masyadong monthly drought. Dito lamang sa may bandang Tuguegarao ang medyo mataas pa yung probability pero nasa low to moderate lamang yung drought index lalo na sa may bandang Tuguegarao area. Sa Mindanao naman, sa may bahagi ng dito sa may bandang General Santos, yan. At yung paligid ng Davao Region sa ibaba ng General Santos, medyo mababa naman, normal naman, o low yung drought, pero at least nagpapakita siya ng medyo indication ng pagtaas ng drought index. Pero hindi naman malala, so wala magiging problema masyado. At from August 3 ay nagkaroon lamang ng ilang heavy rain showers dito sa may bandang northern part ng Mindanao. Mga ilang moderate and heavy rain showers din sa may bandang Apari at dito sa may parte ng Zambales. Sa mga ilan-ilan lamang ang nagkaroon ng moderate and heavy rain showers. So yun lamang. Malinaw na madalas na po tayo nakakaranas ng pag-ulan habang papasok pa lamang ang week La Nina. So mukhang kailangan nating mag-ready dahil hindi pa pala nakahanda yung ating gobyerno para sa flood control projects natin nang after na rumagasa si Karina. Nagkaroon tayo ng matinding problema sa ating flood control system. So hopefully
mahanap po o malaman natin kung saan po napunta yung, kung di ako nagkakamali, mga mahigit sa 400 billion yata na pondo para sa flood control projects nga po. So, hindi natin malaman kung current administration ito o sa mga nagdaang administrasyon. So, hopefully, maimbestigahan ito dahil pag pumasok na po ang La Nina at nagsunod-sunod po yung mga bagyo, talagang malaking problema ito lalo na sa Metro Manila kapag nakaranas na tayo ng matinding pag-ulan. Kumbaga kay Karina o panahon ni Karina na inulan tayo, lumalabas warning pa lamang yan ng ating Mother Nature. At least, nagbibigay na ng babala na mapaghandaan natin kapag pumasok na ang La Nina bago matapos ang taon. Samantala sa ulat lindol, so far, wala namang nadidetect na malalakas na pagyanig pero kung mapapansin ko sa aking seismograph, mukhang puro sa Surigao del Sur na naman ang mga sunod-sunod na naman ang mga aftershocks according dito. So kung tisilipin natin sa data feed ni P-Box ay yun na nga, sa puro Surigao del Sur na naman, mga aftershocks ito malamang na sa may linig Surigao del Sur. At kung titingnan natin yung mga latest na magnitude 4 plus, ay mula kaninang 1:18 AM, isang magnitude 4 ito, na may lalim lamang na 13 km. Pangalawa naman ay noong kaninang 3:12 AM, magnitude 4.8 po ito, so almost magnitude 5. At meron dito sa may bandang Isabela. Naganap ito kaninang 3:53 AM, magnitude 4 din. Lalim nito, 27 km. Northeast ito ng Digbilacan, Isabela. So, karagatan ito ng Isabela o northeast ng Palanan, Isabela. So, medyo malalim na rin. So, hindi masyado naramdaman. Pero nagkaroon ng magnitude 4 na pagyanig dyan. So, nakapagtala agad tayo according sa data Philippine Box ng tatlo at pang-apat itong sa may bandang Tinaga, Binsons, Camarines Norte. Naganap ito kaninang 10:34 AM ngayong umaga. Magnitude 4.4 ito at mababaw po So malamang medyo naramdaman ang pagyanig sa may Pulilo Island ng saglitan lamang na medyo kadyot sa may northeast ng Tinaga Island, Binsons, Camarines Norte. Pang-apat na magnitude 4.0 plus po yan. So nakakaapat na naman kaagad tayo na magnitude 4.0 plus na naman ngayong araw. At marami-rami mga pagyanig. Lalo na dito sa bahagi nga po ng Surigao del Sur. Sa mga kababayan natin sa Surigao del Sur, ingat po sila dyan dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Ayan ang dami na po. So kung titingnan natin ang historical earthquakes mula nitong kahapon ng hapon at ngayong araw, at mula kaninang madaling araw, antayin natin mag-load. Siyempre, maraming data yan. Medyo mabagal po tagal loading. Dahil sobrang dami ng nakokolektang data ng ating Pimo Weather Monitoring System. At mula sa month of August, ay nakapag-total of 364 earthquakes na po kagad tayo. In just 4 days pa lamang po yan. Actually, 5 days na po ngayong araw. Ikalimang araw na. So, nasa 364 earthquakes na po kagad tayo. 338 dito, magnitude 2.0 pataas. 23 na kagad sa magnitude 4.0 pataas. At nanatiling isa ang ating magnitude 5 at dalawang magnitude 6.0 na lahat ito ay nai-record dito sa may linig, Surigao del Sur pa rin. At kung lalapitan natin yung pinaka-detail mula din sa may Surigao del Sur ay maabot na sa 265. Approximate po ito ang bilang ng total earthquakes. Dito pa lamang yan sa may bandang Surigao del Sur, Bulatandag, hanggang dyan sa may bandang Caraga. So yung area na yan ay nasa mahigit 260 plus ang total earthquakes. Napakarami na kagad yung mga pagyanig dyan sa bandang Surigao del Sur. So ingat po sa mga kababayan natin din, medyo ma-active po o aktibo o magalaw po ang ating tectonic plates dyan sa Philippine Sea Plates po. So alam naman po natin, malapit tayo dyan sa may bandang malaking fault line na yan. So ingat po sa mga kababayan natin, mga folks. So sa mga gusto malaman, nasaan yung location ng Philippine plate dyan? Ayan, kung titingnan natin, gamit ang ating toggle fault lines. Ayan, so yung linya na yan, nag-extending dito sa may ibang fault lines na naka-indicate sa mapa. Yan, marami po yung mga twisted fault line. Kung gusto niyo malaman ang pinaka-detalye o mas closer na detail, ayan, i-zoom in pa natin para makita ninyo yung pinaka-fault line. Ito po yung Philippine plate natin. Yan, yung convergent boundary na yan, ayan, Eurasian Philippine plate. At yung madalas na nagagalaw o nakakanti, ito ang Sinistral Lianga Fault. Yan.
Yan po yung madalas nakakanti, yung Lianga fault na yan. Kaya nakakaramdam ng at least intensity 3 to intensity 4 dyan sa paligid niyan ng Bislig, kasama na ang Lingig, Surigao del Sur. Dahil nakakanti po yung Lianga fault. Yan, oh. So, sinistral po yan, salubungan. O salubungan yung galaw ng fault line na yan. So, kaya nagkakaroon tayo ng hanggang intensity 5 dyan sa paligid ng Surigao del Sur. So, kumpleto po yung detalye natin sa mga gusto malaman kung ano ang mga location ng Philippine fault natin. Yung main fault line sa loob ng landmass sa Mindanao, ito yung dito sa may bandang Agusan del Sur, yung extension ng Marsh Fault. Ayun, Agusan Marsh Fault. Yan. Yan yung pinaka-main ng fault line natin na nag-extend ng Surigao del Norte, patagos ito ng bandang Mati. Yan. Ng Caraga. Dito sa may bandang Davao Oriental yung extension, yung dulo ng extension ng fault line dito. So, yan po yung pinaka-main niya na sa may Mindanao. Mula sa Surigao del Norte hanggang magtatapos dito sa may bandang Davao Oriental na magtatapos yung dulo ng extension ng fault line na ito. So, wag lamang gumalaw yan para hindi magkaroon pa ng destructive pagka nagkaroon ng sunod-sunod na pagyanig dito sa may Surigao del Sur. So, yun lamang ang medyo pag-iingatan natin. Sa ngayon, hindi pa naman masyado nakakanti ng husto yung tectonic dito sa may bandang Agusan. Yan. Pagitan dito ng Davao Region, ng Caraga at Davao Region. So, yan lamang po ang wag sanang makanti ng husto. Ang madalas lamang talaga nakakanti itong plate na to. Hindi ko makikita masyado. Yan, yung Lianga fault na yan. Yan lamang so far madalas nakakasalubong na energies ng earthquake dito sa paligid ng Lingig o Bislig, Surigao del Sur. So, ingat po sa mga kababayan natin ha, mga folks. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Lunes, August 5, 2024. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, August 5, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa gustong malaman, iba pang detalye na hindi natin isama
sa report ngayong tanghali. At since yung report naman natin laging advance yan for the whole day, so walang problema kahit na medyo late tayong makapag-report. At visit naman din sa aking website na gusto malaman ng real-time events mula sa galaw ng aking weather station sa Metro Manila, dito sa amin lalo na sa Caloocan, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.